Isa na namang magandang araw para matuto. Dito na naman ako, si Architect Ed, and isa na namang magandang topic ang pag-uusapan natin na especially dedicated sa mga OFWs, mga kababayan natin, mga masisipag na OFWs. Paano mo mababantayan ang construction project mo kahit nasa abroad ka? Diba maganda yan, no? At bago yan, subscribe muna kayo, baka hindi pa kayo subscriber nitong channel ko. Marami tayong naririnig na kwento na yung OFW nagpagawa ng project, sabi nating bahay, tapos yung contractor iniwan siya sa ere. Maring pagkabigay niya ng down payment, nawala na, hindi niya na mahagilap. O kaya naman sa kalagitnaan ng construction project, iniwan siya ni contractor. Kaya kawawa naman si OFW, nagtrabaho ng husto para sa project na yon, pero ang lahat ay nauwi sa wala. Kaya gusto nating makatulong, ano kaya yung mga pwede nating gawin. Sa totoo lang, yung actual na pagmamanage ng isang construction ay napaka-challenging. How much more kung virtual management pa, kasi wala ka dito. Mas mahirap, hindi ba? Pero wag kayong mag-alala. Tulungan ko kayo, mayroong paraan. Heads up, this may entail additional cost but will provide extra layers of protection for you. Mapapagastos ka ng konti, pero baka mas marami ang mawala sa'yo kung aasa ka lang kay fly-by-night na contractor, o kaya sa kamag-anak mo, o kaya kung sino ang nag-o-offer ng tulong na hindi naman isang technical expert o hindi professional. So, maganda isama mo rin to sa iyong costing. Know your two key persons. Importante to. Sino-sino ba yan? Yung una, assign an SPA or Special Power of Attorney. Hindi naman ibig sabihin na attorney siya or lawyer. Siya yung isang tao na talagang pinagkakatiwalaan mo. Pwedeng asawa, kapatid, magulang, anak. Basta siya yung magiging representative mo at siya yung pipirma sa mga kasulatan kasi wala ka rito. Kaya importante siya. Huwag mo siyang aalisin sa plano mong ito. At isa pang napakahalaga, get an architect. Architect's role is very crucial. He can be your designer and builder, or project supervisor. Importante meron kang arkitekto. Kaya isama mo rin siya sa plano mo. Huwag mo siyang aalisin sa equation. Ngayon, ano-ano yung mga pwede nating gawin? Ngayon na meron ka ng dalawang key persons, si SPA at si architect. Meron kang tatlong pwedeng gawin. 3 options. Ano-ano ito? Una, option number 1, get a contractor. He can be a registered architect, an engineer, or at least a licensed contractor. As much as possible, do not engage in a contract with a fly-by-night. Ibig sabihin, hindi lisensyado, walang papeles, wala siyang permiso na mag-practice ng construction contracting. Delikado yan, dahil pagka nagkabulilyaso, sino nga habulin mo? At ito masasabi kong best option. Meron kang contractor, tapos meron kang architect na magiging project manager. Si architect, he will make sure that everything will be performed as planned and on schedule to ensure high quality of works and fast turnover. So, napakaganda kung meron kang mag-check, meron ding contractor, so merong check and balance para sa interest mo at sa ikagaganda ng project. Option 2, design and build. Pwede kang makipag-usap kay architect na siya na yung maging designer, siya rin yung maging builder. Ang advantage nito, dahil si architect ang nag-design ng project, he is in the best position. Siya yung best person to execute his design. Ang disadvantage lang ito ay conflict of interest. Kasi walang mag-check sa trabaho ni architect. Si architect lang nakakaintindi. So, baka magkaroon ng hindi magandang motibo. Pero since professional si architect, mananagot siya sa PRC. So, okay rin. Option 3, ito medyo hindi ko nirekomenda pero pwede rin. Hire your own manpower. At pagkatapos, si architect ay i-request mo siya na periodically
pupunta siya sa site para i-check niya ang lahat kung everything is done according to plan. Tapos pwede kayong mag-usap kung magkano ang ibabayad mo sa kanya per visit. Ang disadvantage nito, mabagal ang usad ng trabaho kasi hindi naman obligado si architect na magbigay ng deadline doon sa mga tao na ikaw mismo ang nag-hire o kaya pumili. Kaya hindi ko masyadong i-recommend yan. Ano ba mga best practices sa ganitong mga usapan? Ano man yung options at alin man dyan yung mapili mo, ask for detailed project progress report. So, ano bang meron dun sa detailed na progress report na yun? Ang project, meron siyang schedule, kung ano yung percentage ng accomplishment, at meron din siyang mga pictures o kaya mga videos na ipapadala sa'yo from time to time para ma-monitor mo nasaan na yung project at ano na yung nararating ng iyong binabayad. Number 2, meet regularly. Make sure everything is recorded in the minutes of the meeting and signed by your SPA, architect, and contractor. And as much as possible, avoid verbal agreements. So lahat ng pag-uusapan, isulat, pirmahan nilang tatlo habang ikaw ay nakamonitor sa meeting. Every week, mas maganda meron kayong meeting kahit virtual. Tapos nakasulat yung mga pinag-usapan. Magagamit nyo yan kapag nagkaroon ng konting di pagkakaintindihan, may disputes, wika nga, magagamit ninyo yung minutes na yan. Huwag basta-basta mga sali-salita lang. At mahalaga, keep your communication lines open. From time to time, kumustahin mo si architect, kumustahin mo si SPA, kumustahin mo si contractor. At maging open ka rin kung kailangan na magkaroon ng konting remedyo sa mga bagay-bagay. Remember, walang perfect na contract. If there is a need to cancel the contract, this section should indicate what are valid premises, the conditions, and what should be done to cancel the whole agreement. Kapag nararamdaman mo o kaya ni architect o kaya ni SPA na parang nabubulilyaso na, meron ka rin dapat escape plan. Pero dapat yon ay nakasulat. Sa anong mga kondisyon, pwede kayong mag-cancel ng kontrata. Okay, maraming salamat uli sa inyo. Sana natuto kayo at sana punta rin kayo sa aking Facebook. Pwede nyo din akong i-email at subscribe sa aking YouTube channel. Again, thank you very much. Ingat kayo. Bye!